Mahina ka talagang presidente. Wala kang napatunayan. Bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Kahit mag-ilang zona ka pa, kahit sampuin mo pa yung zona mo, walang matutupad dyan dahil puro ka lang boka, puro ka lang ngaw-ngaw dyan. Walang natupad sa mga pinagsasabi mo dyan sa zona simula nung umpisa hanggang kahapon. Wala pong mapapatunayan yan dahil puro lang siya ngawa, puro pagnanakaw lang po sa ating bansa ang nagagawa nitong administrasyon na ginawa mo, Marcos Jr. Kahit ano pang sabihin mo dyan, Marcos Jr., sukang-suka na ang taong bayan sa ginagawa mo sa bansang ito. Sana mag-2028 na at bumaba ka na dyan, leche ka. Grabe mga idol, ang lakas naman po yata ng amats kahapon sa zona ni PBBM. Ito po yung mga sinabi niya, talaga pong hindi po kapani-paniwala. Kaya mga Lodi, hindi po talaga ako nagkamali na wag panoorin to ng live. At ito nga po, naglabasan ng mga bloopers. Ito, tingnan nyo po mabuti ang sinabi niya. Maniniwala po ba kayo dito? Rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Woo! Rocket launch into space, mga Lodi, next year daw po, sabi ni PBBM. Mabuhay! Palakpakan yung mga tanga! Anak ng tinapay, hindi mo pa nga napapatunayan na kaya mo maglagay ng tren sa ilalim ng lupa. Proyekto pa po yan ni Tatay Duterte, yung subway. Pero hanggang ngayon, mga Lodi, hindi pa rin po matapos-tapos dahil ang pondo ng ating kabanang bayan, wala na po mga Lodi. Naubos na po lahat. Walang habas po nilang pinamigay sa ayuda ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, gusto mo mag-launch ng rocket sa susunod na taon? Ano to? Yung tipong napagtripan mo lang, PBBM, naisip mo, gusto ko to nag-launch ng rocket bukas o sa susunod na taon. Dapat masunod to. Hayata mga Lodi, kaya ganun yung utak eh. Biruin nyo mga Lodi anong gagawin ng rocket na yan? Para saan? Wala lang, trip lang niya kasi gusto niya eh. Alam niyo yun mga Lodi, power tripping talaga. Eto pa ang isang malupit mga Lodi. Inangkin po niya ang proyekto po ng mga Duterte. Ito pong sabi niyang ipinagmamalaki ang parating na electric buses para sa Davao. Hoy, gising. Ang dami-dami mong aangkinin ng mga proyekto, eto pa talaga. Nataas noong pinagmalaki ni Baste Duterte o ni Mayor Baste Duterte itong modern bus dito sa amin sa Davao City. Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wag tayo utang. Sabi na nga ba mga Lodi, yung mga sasabihin nito sa zona, puro pangaangkin, puro mga katang-isip lang, at wala naman po talagang katotohanan. About din sa flood control mga Lodi, eto po yung sinabi niya. Taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Marami na daw po siyang napakulong mga idol. Nandyan daw po yung mga matataas na opisyal ng gobyerno sa Kongreso. At ito nga daw po, kakasuhan din po niya ang kanyang pinsan. Masakit man daw po sa kanya pero kailangan. Dahil hindi daw siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi daw po siya pangulo ng kanyang kamag-anak, pangulo daw po siya ng bansang Pilipinas. Patunayan mo nga. Pakulong mo yung pinsan mo. Puro kayo drama, pareho pa kayo ng nararamdaman. Masakit man sa nararamdaman. Putang gala.
Huwag mo na kaming lokohin pa, Bongbong Marcos Jr. Mahina ka talagang presidente. Wala kang napatunayan. Bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Kahit mag-ilang zona ka pa, kahit sampuin mo pa yung zona mo, walang matutupad dyan dahil puro ka lang boka, puro ka lang ngaw-ngaw dyan. Walang natupad sa mga pinagsasabi mo dyan sa zona simula nung umpisa hanggang kahapon. Wala pong mapapatunayan yan dahil puro lang siya ngawa, puro pagnanakaw lang po sa ating bansa ang nagagawa nitong administrasyon na ginawa mo, Marcos Jr. Kaya kahit ano pang sabihin mo dyan, Marcos Jr., sukang-suka na ang taong bayan sa ginagawa mo sa bansang ito. Huwag mo nang paasahin ng taong bayan. Sana mag 2028 na at bumaba ka na dyan, leche ka. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Ibalik po natin ang Duterte sa 2028 para po magkaroon uli ng buhay ang bansang Pilipinas. Duterte pa rin.